Mga kababayan, itong si Congressman Sandro, the other day, nagpanukala po ng isang panukalang batas na kung saan hindi po ito martial law, ha? Hindi po ito martial law diyan po sa Kamara or sa Kongreso. Kundi ito po ay yung no work, no pay. Di ba? Para po sa mga mambabatas, congressman, mga senador, yan po yung pinupush niya ngayon. Ngayon, pinaliwanag po niya yan. Para mas maliwanagan at para malaman ng sambayan ng Pilipino, maunawaan po ang pinaka-konstekto nitong kanyang panukalang batas, panoorin po natin yung video na to, mga kababayan ko. Let's start with the no work, no pay. I think, it's really common sense. In the private sector, if you don't show up to work, it's taken from your salary. It should be the same case here in Congress. And to be honest, for all branches of government. Hindi ka nagpapakita, if there is absenteeism on your part, then you should not be allowed to collect the salary because you have not put in any work. The Filipino people, and, especially Congress, deserve nothing but excellence. And I think the institutions that we all work for should provide the environment in which that excellence should flourish. So I think, we need to start making changes around here to really show ang ating mga kababayan that we're here to work and that we're here to get things done, which is what I hope the bill will reflect. And hopefully, maybe other branches of government can do the same. I'm not singling anyone out. I think this is just the right step forward for the legislature as an institution. It's no secret that there have been cases of absenteeism and people not showing up to committee hearings or joining debates on the floor. And generally, the more people debate on legislation, the better quality legislation is produced. Tama. So really, we're just trying to make sure that the best laws are passed for the Filipino people. Okay. So, yun po mga kababayan, ulitin natin yung pinaka-video ni Congressman Sandro. Courtesy sa Young Guns na FB account po ito, mga kababayan, na kung saan gagawa tayo ng reaction video tungkol po rito sa kanyang pagpapaliwanag. Bakit nga ba kanyang tinutulak dito sa Kamara na kung saan yung ating mga mambabatas, Kongreso po, mga kababayan, hindi lamang po sa ating mga district party list na representatives, kasali rin po yung mga senador, okay? Mga mambabatas, both houses po yan. Ngayon, ulitin natin, balikan natin. Okay, ito yung paliwanag niya. Himay-himayin po natin with our opinion and reaction po bilang isang ordinaryong Pilipino. With the no work, no pay, I think, it's really common sense. In the private sector, if you don't show up to work, it's taken from your salary. It should be the same case here in Congress. And to be honest, for all branches of government. Okay, di ba? Ayan, pag ikaw daw ay umabsent, hindi nagpakita sa trabaho mo, o sige, cite tayo ng example. Sabihin natin yung minimum wage earner, okay? Gigising ng anong oras po yan? Yung pasok nila alas 8 ng umaga. Anong oras pa lang mga kababayan gagayat na yan, magpe-prepare na yan. Tapos pag na-late yan, may bawas pa. Minsan pag nag-OT, thank you lang. Di ba? Di ba may nangyayari yan? Huwag tayo magkailan nangyayari yan. Di ba? Sa kanila, di ba? Sa ating mga mambabatas, dapat maipasa rin po yung panukalang batas na to. And nung tayo po ay nag-post sa ating social media, mga kababayan, like sa ating YouTube community, almost 7,000 na po ang reaction. And majority, 95 to 96% po dun, mga kababayan, ay nagsasabi na sila'y pabor na dapat no work, no pay rin ang ating mga mambabatas. Taong bayan na po ang nagsasabi niyan or nagsalita tungkol dyan, mga kababayan. Ngayon, kung titingnan din po natin, walang sinisingle out dito, ha? Tuloy natin to. Hindi ka nagpapakita, if there is absenteeism on your part, then you should not be allowed to collect the salary because you have not put in any work. O, di ba? Magdepende sa sipag mo. Di ba? Ganun din naman, mga kababayan. Di ba? Halimbawa, sa construction, yung iba, arawan. Pero, ganun, kailangan pumasok ka. Meron din pong pakyawan. Di ba? May ganun po yung ano. Depende. O, ano bang kontrata natin dito? Arawan ba o pakyawan? Pag pakyawan, siyempre, bibilisan mo yan para makakuha ka pa ng ibang kontrata. Di ba? Depende sa diskarte mo. Pero kung absent ka, kikita ka ba or sasahod ka ba? Hindi. O tanungin natin po yung mga street vendor.
Yung mga nagtitinda, yung mga ambulant vendor po, yung mga naglalako. Ako, experience ko po yan. Lalong-lalo na panahon, estudyante po tayo. Di ba? Sa araw na hindi ako maglako, wala akong kita. Walang kita mga kababayan. Subukan mo isa straight na 1 week, huwag kang maglako. Wala kang kita. Di ba? Kaya sabi po, majority ng mga comment, unfair sa ordinaryong Pilipino. Unfair sa ordinaryong Juan de la Cruz. Di ba? Na pwede naman pa nang umabsent. Kahit hindi pumasok, sumasahod. Okay lang sana kung yung sahod ay nasa 15,000, 20,000 lang. Ang bihira, 6 digits po yan sila mga kababayan. Di ba? Oh. Kaya tama lang naman po itong panukalang batas ni Congressman Sandro. And linawin po natin, this is not a martial law. Hindi yan martial law. Hindi martial law yan. Ito po ay pagbibigay ng challenge or parang hamon, 'di ba? Sa ating mga mambabatas na yung kanilang sinumpaang tungkulin, 'di ba? Bilang isang mambabatas, kanilang gampanan, 'di ba? Tuloy natin The Tinanggap Filipino people, and, especially Congress, deserve nothing but excellence. And I think the institutions that we all work for should provide the environment in which that excellence should flourish. So I think, we need to start making changes around here to really show ang ating mga kababayan that we're here to work and that we're here to get things done, which is what I hope the bill will reflect. And hopefully, maybe other branches of government can do the same. Mhm. Okay. I'm not singling anyone out. I think this is just Dito natin yung part na yun. I'm not singling anyone out. I think this is just the right step forward for Okay. Malinaw Walang sinisingle out po rito. Wala pong pinag-iinitan dito. Mamaya sasabihin, sus, tinatrabaho nyo lang yung mga hindi nyo kaalyado o yung mga against sa inyo. Di ba ganyan? Baka ganyan po yung kwento. Mga kababayan, tanungin ko po kayo. Ano po ba mas tama? Pumapasok sila o hindi? Di ba? Ano po ba yung mas tama talaga? Na yung ating mga kongresista, ating mga, sabi natin, senador, mga mambabatas, biglang magpapaalam, okay, travel clearance. Dapat may travel authority sila, ganito ganyan. Babiyahe ng ilang, okay na sana kung ilang araw. Tapos yung may valid reason. Di ba? May na-cite na example niyan si Congressman Zia. Di ba? Yung mga kapatid nating mga Muslim, kung sila'y pupunta po sa Mecca, di ba? Oh. Yun po ay napakabalidong rason po nun. Halimbawa, si Senator Manny Pacquiao, siya ay congressman. May pagkakataon na talagang kailangan niyang mag-absent para mapaghandaan ang kanyang mga laban, di ba? Pero yung ka-travel ka lang, may asikasuhin ka abroad, na hindi naman personal mo lang talaga, kumbaga walang in connection sa yung kay Congressman Pacquiao and Senator Manny Pacquiao na yung kanyang mga kababayan nagbibigay dangal glory sa bansa po natin yung kanyang mga ginagawa ng mga tawag nito ng mga activity which is kailangan niyang umabsent for his preparation for that activity, di ba? Pero yung travel lang, hindi, wala kang makitang valid reason Tapos magpapaalam kung pwede, webinar na lang sila, online attendance na lang sila, di ba? Parang hindi. Hindi valid yung reason na yun. Then, sabi nga ni Kong Sandro in the later part of this video, na mas maigi kung lahat tayo, di ba? And kung hindi kaya, hindi majority. Kung mas maganda nga, lahat sila present. Para sa mga debate, para sa mga palitan ng kuro-kuro, di ba? Mas maraming minds, maraming utak ang gagana, magpapalitan ng mga ideya, mas magandang legislation. Mas magandang mga batas, mga panukalang batas, ang mapag-uusapan at maaprubahan. Hindi lamang sa lower house, hindi lamang sa Kamara, kahit sa Senado. O hindi po sinisingle out dito kung sino yung mga pala-absent, o sino yung absent po ng ilang buwan na, hindi po, hindi po sila sinisingle out dito. Ito po ay para rin sa sambayan ng Pilipino na maging
unang ehemplo dapat na masampulan ng ganitong panukalang batas o ng ganito pong pulisiya ay mismong ating mga halan, 'di ba, na opisyal. Kasi kung ito na-apply sa mga ordinaryong Pilipino, sa mga kung sa among trabaho nila, factory, yung mga naglalako, wala silang kita kung hindi po sila lalabas mga kababayan. O yung mga empleyado, kung hindi sila papasok, kung sila'y malilate, di ba? Bawas sahod po nila yon. Every cut-off, bawas po yun. Kaya walang sinisingle out po rito. And I hope ito po ay very acceptable sa 100% mga Pilipino. So once again, napakaganda po ng paliwanag na yan ng Presidential Son para po sa kanyang no work, no pay na panukalang batas para sa ating mga lawmakers o mga mambabatas sa lower house, which is House of the Representatives, at sa upper house, which is the Senate of the Philippines. So once again, maraming salamat mga kababayan, and God bless po sa ating lahat.